Pero na po, atin na pong pakinggan at po mga kapatid, Sister Alona Hiduko sa pong patato. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, tayong pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida and his beloved children. At sa ating po, at sa inyo pong lahat, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Ibahagi ko lang po sa inyo, mga minamahal, sa hindi pa po nakakarinig ng mga himala na pinagkalob sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Way back 1998 po, mga minamahal, bago lang po ako noon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hindi ko pa po nararanasan yung mga himala na naririnig ko po sa gawain ito. Na tunay po na lagi ko pong naririnig na ang Diyos dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade ay buhay. Praise the Lord. Hallelujah. At ang beloved pastor dito ay siyang propeta ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na isa rin po ako sa kayayaan ng mahal na Panginoong Hesus na makatanggap din po ng himala. At dito ko po napatunayan kung gaano nga po katotoo na may Diyos na buhay, praise God, at higit sa lahat, man of God at propeta, hallelujah, sa katauhan ng ating beloved Honorable Pastor, praise the Lord, amen. Meron po akong 2 years old noon, beloved son, praise the Lord, siya po ay malusog na bata, ngunit noong mga panahon po na yon, isang araw siya po ay nagkaroon po ng karamdaman na tipdas na itim na siya po ay nalubugan. Hallelujah. Nalubugan po siya ng tipdas, mga minamahal. Andiyan po na lagi po siya nagkokumbulsyon. Matindi po ang naging karamdaman hanggang sa siya po ay naging 50-50 na po, mga minamahal. At sa kabaguhan ko lang po noon, hallelujah, hindi ko pa po alam kung anong klaseng pananampalataya ang dapat kong gawin, kung ano po ang dapat kong gawin para po maligtas ang aking anak. Praise the Lord. Hallelujah. Sapagkat noong mga time na yon, mga minamahal, kontento na po ako makinig sa mga patotoo at sapat na po sa akin ang kapayapaan na pinagkalob sa akin, pinakamamahal na Panginoong Hesus na sabi ko kahit wala na pong himala. Ngunit, totoo pa lang ang Diyos natin ay buhay sa gawain ito at siya po ay naghihimala. Hallelujah. Praise the Lord. Panahon po na yon na inatake na po ang aking beloved son, wala po akong nagawa sapagkat ako po ay mahina pa ang pananampalataya. Naisugod ko po ang beloved child ko sa dako ng Philippine Children Medical Center dyan po sa may Quezon City. At doon po ipinasok siya sa ICU, sinaksakan na po ng mga oxygen at marami na pong aparato na isinaksak sa kanya. Hallelujah, praise the Lord. At yung iniwan na po kami ng doktor doon, mga ilang oras lang po, inatake na naman po ang aking beloved son. At dun po, tumirik na po ang kanyang mga mata. Grabe na po yung pagkukumbulso niya hanggang sa nanigas na po at nangitim ang aking beloved son. At nawala na po ng hangin ng oxygen at siya po ay namatay, mga minamahal. Grabe po ang takot ko noon dahil iniisip ko po, paano ko uwi sa amin sapagkat hindi ko pa po naisusugod sa ospital ang aking beloved son. Marami na pong pag-uusig ang aking narinig at nasusumbat sa akin ang aking mga beloved loved ones na hindi pa po nasisave sa gawain ito. Andyan po na hindi raw po totoo ang Diyos sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, hindi raw po totoo ang mahal na pastor. Kalokohan lang daw po ang lahat ng aming ginagawa. Takot na takot po ako na umuwi sa aming tahanan na patay na po ang aking anak. Nakiusap ako sa ating mahal na Panginoong Hesus. Ginaya ko po ang mga paglilehan sa demonyo ng kamatayan, ngunit hindi pa rin po nabuhay ang aking anak. Hallelujah. Hanggang sa nag-isip po ako na, mahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Kahit hindi na po mabuhay ang aking anak, patawarin niyo po ako. Hindi ko na po pipilitin na mabuhay ang aking anak. Nakalimutan ko po na ang kalooban yung nasusunod, hindi pa lang aking kalooban. Handa ko na pong harapin ang aking mga kapitbahay. Kahit patay na po ang aking anak, aking paglabas, hindi ko po yung titingnan. Patuloy po ako maglilingkod sa inyo, mahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, tunay po na ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinakita niya pong buhay po ang Diyos na aking pong tinanggal sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, sapagkat maya-maya po nabuhay po ang aking anak. Hallelujah, praise the Lord, Jesus. At hindi lamang po yung mga minamahal, hindi po natapos doon. Nung nabuhay po siya, mga ilang araw po, ine-examine po siya.
sapagkat siya po ay gumaling na po sa kanyang karamdaman at tipdas at sa kakomplikasyon sa baga. Ang sabi po ng doktor sa akin, Missy, dati ba nakakakita ang iyong anak? Dati ba nakakalakad? Normal ba siya bago siya nagkasakit? Ang sabi ko naman po, opo. Kasi lumabas na yung mga resulta, huwag ka mabibigla. Nagkaroon ng infection, viral infection ang brain ng anak mo. Nagkaroon siya ng brain damage. Kaya ito ay umapekto sa kanyang mga mata, ilong, bibig, kamay. Lahat po na-paralyze po ang aking anak at bulag na po, pipibingi ang nangyari sa aking anak. Nagulat po sa sinabi ng doktor. Ang sabi po sa akin ng doktor, magpasalamat na lang daw po ako sa itaas na nabuhay ang aking anak. Ang sabi ko, paano po gagaling ang anak ko? Makakakita pa po bang aking anak? Ang sagot po ng doktor, kung may magdodonor daw po ng mga mata, maghanda raw po ako ng sapat na salapi para magkaroon ng isang operation para po magkaroon po ng paningin ng aking anak. Ang sabi ko po, paano po makakalakad? Ang sabi naman po ng doktor, meron daw pong therapist, pagtyagaan ko raw po sa San Lazaro. Ngunit ang pipi at pagkabingi ay hindi raw po nila alam sapagkat yun daw po ay sa utak. Hallelujah! At iniwan na po ako ng mga doktor. Doon po iyak po ako ng iyak dahil iniisip ko po na sana po hindi na lang po nabuhay yung aking anak. Hallelujah! Dahil iniisip ko po na buhay nga po, ngunit hindi na po ako makita ng aking anak. Hindi na rin po maririnig yung aking tinig. Hindi ko na rin po siya makikitang masigla na naglalaro. Ang sakit-sakit po ng loob ko, mga minamahal. Ngunit salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po na may mahal na pastor. Hallelujah! Pinagkalo po sa atin na ating mahal na Panginoong Jesus dahil na mga panahon po na yun na hinang-hina po ako, takot na takot. Nagbukas po ako ng Bible at isang tinig po ang sabi sa akin na huwag daw po akong mag-alala dahil buhay na daw po ang aking anak, madali na lang daw po yan. Pagbukas ko po sa Bible, sa aklat po ng Mateo na, ang mahal na Panginoong Jesus po ay nagpapadilat ng bulag, nagpapalakad ng mga pilay. Yes, amen, hallelujah. Nagbukas ng pandinig ng mga bingi, naglilinis ng mga kiyatong at bumubuhay po ng patay. Buhay ng aking anak na buhay na, kaya madali na lang daw po yun. At nabuksan ko po sa Isaiah 41:10 na huwag kang matakot sapagkat aalalayan kita ng aking kanang kamay. Praise the Lord, amen, hallelujah. At doon po, nag-release po ako ng faith, naalala ko po ang mga patotoo, na ang mahal na pastor daw po totoo, propeta. Nilaksan ko po yung pananampalataya ko, naniwala po ako. Umuwi po ako sa aming tahanan. Ginawa ko po yung picture ng aking beloved son. Sinulat ko po lahat ng karamdaman ng aking anak doon. Sabi ko, mahal na pastor, naniniwala po ako na kayo po yung man of God. Tulungan niyo po ako sa aking panalangin na gumaling po ang aking anak. Bulag, bibingit lumpo ang aking anak. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, yung po aking sinulat. Araw po ng Wednesday yun, bago po ako magsamba, sabi po ng doktor sa akin, Mrs., magaling ang anak mo. Kailangan mo nang lumabas, kaya lang may problema pa tayo. Kailangan niyang matutong dumede sapagkat yung dede niya po, ginagamitan lang po ng hose. Yung hose po na yon ay may malaking injection po na biniblend po yung pagkain na isinasaksak po para lang po makadede ang aking anak. Hindi ko raw po kaya gawin na isaksak, kaya kailangan matuto raw po ang aking beloved child. Praise the Lord. At yun nga po, araw po ng Wednesday, ako po ay nanambahan dito po sa dako ng Omoranto. At sa pagbibigay, ibinigay ko po ang lahat ng aking natitirang pera. Nagtira lang po ako ng pamasahin. Sabi ko po, turuan niya po ng mahal na Jesus dumedi ang aking anak para makalabas na ako. At inabot ko na po yung picture sa ating pong beloved pastor, sa ating pong beloved manggagawa. At alam niyo po, araw po ng Huwebes, umaga po, isang tinig po ang nanggising sa akin na gumising na daw po ako, magaling na daw po yung anak ko. Hallelujah. Man, praise the Lord, hallelujah. Sabi ko, paano ko mapapatunayang magaling na? Ang sabi po ng tinig, ipaalala ko raw po yung tawagin ko sa, ipaalala ko yung mga dati yung ginagawa. Una ko pong naisip, sabi ko po, anak, naririnig mo ba ako? Ipalakpak po ngayong kamay, mag-clap your hands ka. Nag-clap your hands nga po ang aking anak. Praise the Lord, hallelujah. At doon ko po, lumakas po yung loob ko na bunutin po yung hose at ipinadedi ko po sa kanya yung tinimpla ko pong gatas.
Sapagkat ilang beses ko pong ina-attempt yun, ngunit hindi po siya dumidede, lagi napapanis. Ngunit ng araw na yun, hinugot ko po ang hose at pinadede ko siya at nilehas ko po sa pangalan ni Jesus, demonyo ng hindi pagkatuto ng dede. Lumayas ko sa pangalan ni Jesus at yun po mga minamahal, natuto pong dumede ng aking beloved son. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. At yun po, naabutan siya ng beloved ng mga doktor doon na dumidede na tuwan-tuwa po sila na sabi na ang galing talaga ng Diyos nyo. Sabi niya po, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At yun po sabi po ng beloved doktor doon na, dali na misis, mahawaan ng anak mo, marami nang pumapasok. Ayusin mo na ang bill. Sabi niya po, ngayon pumunta na po ako sa billing station. Ang babayaran ko po is 28,000. Hallelujah. Sabi ko, mahal na po ng Jesus, wala po ako 28,000. Ang sabi po ng kasama ko doon na nakapila, punta raw po ako sa social worker at babawasan daw po yon. Pumunta po ako, nakipila, binawasan nga po, ngunit 18,000 pa rin, malaki pa rin po dahil 18,000 po ang babayaran ko pa rin. Ngunit ang aking salapi is 2,000 na lang po mga minamahal. Ang sabi ko, mahal na po ng Jesus, 2,000 na lang po ang pera ko, ngunit ang gusto ko ibigay 1,000 lang para may pang-uwi pa po ako. Tapos po, bumalik po uli ako dun sa pila. Pinagalitan po ako ng social worker dahil pabalik-balik daw po ako. Ngunit ko nang umuwi, sabi ko, mahal pa rin, tulungan mo po ako. Ako po'y nanalangin, itinaas ko pong aking 2 kamay sa gilid ng kwarto doon sa may pader sa labas. Sa unat dalangin po na aming minamahal nagalang malapastor, hipuin mo po yung social worker na yun na pumayag sa aking ibabayad. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, pumasok po ako doon. Pagpasok ko po, ang sabi niya po sa akin, ikaw na naman, halika nga. Sabi niya po, halika, magkano ba talaga ang pera mo? Ang sabi ko po, 1,000 na lang. Tapos kumuha po siya ng papel at sabi niya, halika, pirmahan mo ito. Huwag mo sasabihin sa lahat sapagkat ikaw lang ang pinagbigyan ko. Baka magsigaya sila. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. It is Jesus. At po mga minamahal, nakauwi po kami at mga minamahal sa patuloy po namin paglilingkod. Araw po ng Friday yon, after ko magpasalamat, kalalabas lang ng hospital sa Dako Circle. Tunay po na kinumagahan, nakakita na po ang aking anak. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, At Lord. sumunod na panambahan po, nakapagsalita na at nakapaglakad na po. Praise the Lord. At total healed na po ng ating pinakamamahal po ng Jesus. Sa unang Praise the dalangin Lord. po Glory to God. ng ating mahal na pastor na siyang propeta na ginamit sa atin ang ating pinakamamahal na po ng Jesus. Hallelujah. Dahil po sa panalangin natin, binabit pason, kung wala po siya, hindi ko po makakapiling ang aking anak ngayon. Hallelujah! Hanggang dito na lang po, pinakamataas ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Praise